Ang balong ay isang salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay bukal na tubig na tabang o sibol o daloy ng tubig mula sa hindi makikitang pinanggagalingan. Madalas makikita natin ito sa mga bulubundukin. Malinis na tubig na may malamig na temperatura. Kaya ngayong araw, mula Arayat, Pampanga ay magmomotor tayo papunta sa isang bukal na nakatago sa ilalim ng isang malaking bato. Ito ang tukod na bato na matatagpuan sa pagitan ng bayan ng DRT at bayan ng San Miguel, Bulacan. Nandito tayo kung saan makikita natin yung malaking bato. Kaya po siya tinawag na tukod na bato. Nakatukod siya sa apat na sulok na bato. Isa dito, isa doon, tsaka isa doon. Saang munisipalidad nga ba ito nakasakop? Po, nag-aagawan po kasi ang San Miguel at saka ang Doña Remedios. Paano nga ba pumunta dito? Right turn. Meron tayong papasuking kanto dito. Tapos dito, ayan, makikita natin itong signage na welcome to Tukod na Bato. Tapos yung kalsadang ito yung papuntang Biak na Bato. Sabi pala ni ate, nasa 5 to 10 minutes yung trekking. Malinis ba ang tubig dito? Ayan, napakalinaw na tubig. Then dito guys, as you can see, yan, mababaw lang siya hanggang lake na. Perfect spot nga ba ito ngayong summer? At yan ang ating aalamin. Let's go! Ayan, sarap magbabad dito, solid. Saktong-sakto talaga sa summer, sa mainit na panahon, sa mga naghahanap ng malapit at murang paliguan. Marirekomenda po natin itong Tukod na Bato sa may San Miguel, Bulacan. You know! And it won't take long. Your fragile soul will soon be strong. I'll carry you so tenderly. What I wanna say is that I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. Okay, let's go. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga subscriber dyan and followers at sa ating mga viewers. Ayan, ang oras po natin is 9:48 AM at ang araw po natin ay araw ng Martes, April 2. Ayan. So today is bibiyahe po tayo papuntang Bulacan. At meron tayong nakita sa post na isang, ewan ko kung bago or matagal na siyang nag-ooperate, pero nakita natin ang ganda ng lugar na to. Isa siyang paliguan, no, sa gawing San Miguel. Di ko alam kung San Miguel o DRT siya, pero kung titignan natin kasi sa Google Map, ang sinasabi niya is sakop siya ng DRT, pero halos naman sinasabi nila San Miguel. Pero titignan natin mamaya at tatanong natin sa mga lokal, syempre sila yung mas nakakaalam doon kung saan nga ba municipality nakasakop itong pupuntahan natin. So ito yung Tukod na Bato. So ayan, nakita natin napakalinaw ng tubig. At syempre titignan natin sa personal kung totoong maganda siya, para maibahagi po natin sa ating mga kababayan. At kung may mga naghahanap ng mga paliguan, di ba? Ayan, sa mas malapit. So ito kasi ay nasa 36 kilometers mula sa ating bahay hanggang dun sa ating destinasyon. So malapit-lapit lang, napaka super short ride. Kumbaga sa mga nagiging biyahe natin before, no? Talagang hindi tayo bumababa ng 100 kilometers. So ito, nasa ano lang, 36 kilometers. At ayon sa Google Map, wala mang isang oras, nasa 58 minutes ang magiging biyahe natin. So ayan, dadaan po tayo sa municipality ng Pandaba. Ayan. Tapos San Miguel. Ayan, San Miguel na. Bali ang boundary kasi ng Pandaba is
Bulacan na. Ayan, hello po sa ating mga bagong viewers dyan, sa ating mga bagong subscribers. Ayan, hello po sa inyong lahat. So ayan, for today's motorcycle adventure, ayan, solo ride pa rin kami. Sama natin si OBR, ayan, nasa likod, si Bebe Labs. Ayan, at gusto ko po kayong pasalamatan sa mga lahat ng sumusuporta at nanonood sa ating mga ina-upload na videos. Salamat po, napaka-solid nyo. Ayan, bali yung dinadaanan pala natin ngayon is dike siya, o part ng Arnedo Dike. Ayan, way to Candaba. And shoutout nga pala sa mga kababayan natin sa Pampanga. Ayan, kung naghahanap po kayo ng mas malapit na paliguan at mas mura or mas madaling puntahan or kayang puntahan, ayan, panoorin nyo lang po yung video na to at ipapakita ko po lahat ng detalye. Ayan, dito meron kayong makikitang intersection pag dumiretso papuntang San Luis, and meron ding daan yan papuntang Bulacan. Pag kumana naman kayo papuntang Santa Ana, Mexico, papuntang San Fernando, ayan. Pag kaliwa naman, going to Candaba o Candaba town proper. Ayan, pagkita ko lang po sa inyo itong Pampanga River. Ayan, napakalawak niya. Halos kinain na ng mismong ilog ang lupa, kaya lumalapad siya eh. Papagas muna tayo dito. 100 lang sir, premium. Premium. Ayan, nasa 63.20 na pala yung gas ngayon sa premium. Ayan, 62.20 sa unleaded. Nandito na po tayo sa pinaka proper ng Candaba. Ayan, ito po yung kanilang church. Nga pala, bago tayo pumunta sa ating destination ay bibili muna tayo ng pagkain natin. Bali, nagbaon naman tayo ng kanin, so bibili na lang tayo ng ulam. Nandito tayo sa mismong palengke. Hanap lang tayo ng babaunin natin pagkain. Kain daw. Ulan. Ayun daw, ulan. Ayan, nakabili na po tayo ng ating babaunin. Bali, ang binili natin is chop suey and dinakdakan ba yun? Candaba Municipal Hall. Bali, ito po yung pinaka municipal hall ng bayan ng Candaba. And then left turn po tayo papunta sa San Miguel, Candaba San Miguel Road. Ayan, mula po sa bayan ng Candaba, nasa 29 kilometers hanggang sa may tukod na bato. People knew her by her will. Ayan, at tayo po ay dumadaan kasalukuyan sa daang Candaba San Miguel Road. Hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. She knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day
Even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an easy egg. Ayan, malawak din yung kalsada nila dito. Tapos napapaligiran tayo ng kabukiran. Ayan, sa ating kaliwat kanan. Tapos sa ating right side, ayan, makikita natin itong majestic view ng Mount Arayat. Ayan o, green na green yung bukid dito. Tapos puro pala yung mga sinasaka nila dito. Ayan, dito na rin sila nagbibilad ng kanilang mga inaaning palay. Ayan, dito rin o, berdeng berde. Ayan, dito naman nag-uumpisa pa lang sila sa kanilang pagsasaka. Ayan, kung mapapansin nyo, inaararo nila yung kanilang lupa. Tapos dito marami tayong magkikita mga ibon. Pagkanda pa talaga, maraming ibon dito. Lalo na bandang hapon, ayan, magkikita mo sa Impapawid, talagang daming lumilipad ng mga ibon. Mukhang ginagawa yung kalsada dito. Ayan, gumagawa sila ng kalsada. At kung mapapansin nyo kasi, ayan o, nawawasak na yung kalsada dito. Unti-unti na siyang nawawasak. Bumaba kasi dito pag tagulan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo talagang mawawasak itong kalsadang ito. Kaya kung mapapansin din natin, ayan, parang gumagawa sila ng dito, daanan ng tubig. Ayan, dito nag-uukay sila. Dito sa part na to talagang masama ang kalsada. Ayun o, unti-unting nagkakabitak-bitak o talagang bitak-bitak na. Ayan, kung gaano kaganda yung bumungad sa atin sa Barangay Paralaya sa part ng Candaba San Miguel Road, ay eto naman kapangit, ganito naman kapangit yung madadaanan nyo po dito. So ano lang naman, maiksing maiksing rough road. So yun, pagdating dito maayos na ulit yung kalsada na madadaanan nyo. Parang wala mang parang wala mang 100 meters. Ayan, at sa mga kababayan natin na nasa gawing Central Luzon, ayan, lalo na sa Pampanga area, kung gusto nyo pong puntahan itong pinupuntahan natin ngayon sa may tukod na bato, ay sundin nyo lamang po itong ginagawa nating video. And nasa Google Map naman siya kung gusto nyo i-search. And kung hindi naman po kayo makapag-Google, ayan, pwede nyo pong gawing guide itong ating vlog. So tapusin nyo lamang po hanggang dulo. Ayan, dito sa area na to, kung mapapansin nyo, kulay madilaw-dilaw na yung tanim nilang palay. So ibig sabihin may mga bunga na sila. So malapit na silang anihin. At kasalukuyan pa rin nating binabaybay itong kahabaan ng kalsada ng Candaba San Miguel Road sa Lapungan Barangay Hall. So yan, part pa rin ng Candaba to, sa may barangay sa Lapungan. Approaching na po tayo papasok ng San Miguel. Bale, ito na po yung pinaka boundary ng Candaba at ng San Miguel, Bulacan. Ayan, at sabi ng ating Google Map, kakanan na po tayo. So yan, kung mapapansin nyo, meron pong diretsong daan. Pag diniretso nyo po yan, ito po yung San Miguel Bypass Road. So dito po tayo sa gawing kanan. So yan, after nating baybayin ang kahabaan ng Candaba San Miguel Road, so dito naman po tayo, kumanan po tayo sa nadaanan nating intersection. And 14 kilometers na lang, 29 minutes ayon po kay Google. At ito palang dinadaanan natin ngayon ay sa barangay San Agustin, bayan ng San Miguel.
bawal ang maingay na tambutsyo. So yun, kung papasok po kayo dito sa may barangay San Agustin, bawal po dito yung mga naka-pipe, naka-muffler. Ayan, maigpit po nilang ipinagbabawal. Buti na lang hindi tayo mahilig sa mga ganyan no? Gusto ko kasi sa motor yung, alam nyo yun, yung tahimik lang siya. Ayan, para peaceful. Pero alam nyo, dati gustong gusto ko yung mga maingay na motor nung teenager pa tayo. Siguro ganun talaga no, pag tumatanda ka na, nagkakaedad ka na, gusto mo na lang yung puro tahimik na lang. Siguro sinyales yun na tumatanda na po talaga tayo. Ay nako po, grabe yung init. Napansin nyo ba guys, kada lumilipas yung mga taon, patindi ng patindi yung init na nararanasan po natin. Grabe, napakainit. Gusto ko na magbabad. Ayan dito, ayan, palabas po tayo ng highway. So magra-right turn po tayo. Ayan, right turn. And then after natin mag-right turn, ayan, magle-left turn po tayo dito. Ayan, after nating makalampas dito sa tulay, meron tayong papasuking kanto dito. Ito. Thank you sir. Ayan, pagdating dito meron kayong makikitang maliit na kalsada, pero diretso lang po. Ayan, sundin nyo lang po yung kalsadang ito. Ayan, gigilirin lang natin itong kanilang ilog dito. And then lalabas ulit tayo ng highway. So left turn naman. So kakaliwa po tayo. Ayan, at isa sa mga palatandaan nyo, ayan, madadaanan nyo po itong school dito sa may Welcome Barangay San Juan. Ano kayong pangalan ng school? Ayan, pag nakita nyo po itong Welcome Barangay San Juan, magra-right turn po tayo. Ayan, kanan ulit. Nandito na po tayo sa may Barangay Tibagan. Grabe naman tong truck na to. Kanina pa tayo bumubuntot Di maka-overtake Ay, grabe talagang init. Ayan, welcome Barangay Pulong Bayabas. Parang natatandaan ko yung daan na to Dito rin yata tayo dumaan nung pumunta tayo sa may Mount Brihino. Ayan, dito pala makikita natin ng malapitan itong kabundukan ng Sierra Madre dito sa San Miguel, Bulacan. Yan grabe, ang ganda ng kabundukan dun Ayan, sabi pala sa ating Google Map, Magsaysay Road itong kalsadang ito. 5 kilometers ayon po sa ating Google Map. Ang daming mangga sarap na mangga. Dito siguro pag lumabas na sa daan, libre pitas na wala na sana wala na sa mismong bakuran Ayan napakaganda ng kabundukan dun Tapos malawak na kabukiran itong nasa left side natin. Parang yan yung bundok na nakikita natin nadadaanan natin sa sa DRT. Yan nga siguro yun.
Yan, dami talagang puno ng mangga dito. Season pa naman ng mangga ngayon. Biak na bato dito rin pala sa kalsadang ito. So yun, yung biak na bato tsaka tukod na bato, magkadikit yata talaga yan eh. Ay grabe, napakaganda talaga. Palapit na ng palapit sa kabundukan oh. Napakaganda. Nature. Ayan, dito meron tayong mababasang signage. Ayan, Biak na Bato National Park, 2 kilometers. Bali yung National Park pala ng San Miguel, etong Biak na Bato. Alam ko 2018 nakapunta na tayo dito eh, nung inismoothing natin yung bago ko motor na Motopos. Dito natin siya inismoothing nun eh. Ayun, para rin siyang ano, medyo may pagkahawig siya sa Minalungaw. May mga rock formation din kasi dun eh. And dito meron po kayong makikitang isang kalsada. So dediretso lang po tayo. Tas dito ayan, makikita natin itong signage na welcome to Tukod na Bato. Tas yung kalsadang ito yung papuntang Biak na Bato. Bali ano to, private road. Ayan. So meron siyang entrance. Single 10, sidecar 20, 4 wheels 50, tas bike 5 piso. Lang nagbabantay. Wala lang nagbabantay. Lang nagbabantay. Nag-lunch siguro si kuya o si ate, kung sino man nagbabantay. Sir, saan po yung ano sir? Tukod na ba to? Diretso lang po. Sige sir, salamat. Ayan, ganito po yung kalsada na madadaanan natin dito pagpasok natin dun sa private road o private properties. So yun, merong isang maliit na komunidad dito. Kasi yan, meron din pala kayo madadaan ng mga tindahan. Ayan. Ayan, pwede kayong bumili ng mga chichirya just in case na wala po kayong baon. Ate, saan po yung Tukod na Bato? Diretso pa po, medyo malayo pero may parking po doon sa baba. Sa baba. Pagka-diretso baba na ako. Opo, magaling. Lalakad pa rin po kayo. Ilang oras po yung ano? Hindi ko po ilang oras. Malayo po o hindi naman? Hindi naman po masyadong kalayuan. Marami po ngayon na ano dyan? Lang. Konti lang. Ang marami lang talaga mga Sabado at Linggo. Pag weekend lang talaga no? May ano po ba? May ano. Yung dito, tsaka nadaanan naming signage na parang ganyan. Pareho lang din dito. Okay. Magka ano po, kaiba po kami kaya lang di na sila po Bali 20 po no? Kaming dalawa? Isa lang po. Isa lang po, okay. Pagdating doon natin, yung may entrance din ba? Yung parking po, papasok sa loob. 20, tas sa parking iba pa rin? Iba pa din yung parking, okay. Sige ate, salamat po. Salamat po. So ayun, nagbayad po tayo ng 10 pesos. Ayan, gaya nung binasa natin kanina, yung nakasulat. So pag single, 10 pesos. Ayan, natutuyo yung mga ano nila, yung mga tanim nilang, ano ba to? Talong? Diretso. Walang signage eh. Pero sundin na lang natin yung daan na to. Tukod na Bato parking. So dito pala magpa-park. Dito po magpa-park ate. Alright.
touchdown na po tayo dito sa may parking area. So ito na po yung pinaka jump off. Then after natin dito, maglalakad tayo ng hindi ko alam kung ilang minuto. Tanong natin kay ate. Kano po yung babayaran namin ate? 20 pesos po sa parking. 20 pesos. May bisan po ba doon? May siya po dun sir na ano rin po dun. Gaano kalayo yung lalakaran natin? 5 to 10 minutes po. 5 to 10 Depende po minutes. sa lakad dito. May signage naman po kung saan po kami. Wala po. Makita nyo lang po yung landas naman po siya. Ay, may mga susundan naman po kami daan. Susundan nyo naman po kasi gasak na po siya ng tao. Ma'am, yung yung tukod na bato, saang municipal na sakop po siya? Ano po sir? Ang maano po dito is Doña Remedios Trinidad, pero nag-aagawan po kasi ang San Miguel at saka ang Doña Remedios. Oh, yun nga kasi nakikita ko sa mga sa video. San Miguel sinasabi nila. Pero pag tinignan mo kasi sa Google, Doña Remedios po. Opo, yun po ang ano sir, pero ang ano po diyan talaga, ang maano po diyan, San Miguel po talaga. Pag po kasi Doña Remedios po ang kinuha pong ano sa Google, malalayo po kasi sila okay. Kasi iikot pa po sila ng DRT pagkapapunta po dito. Kaya ang inaano po namin doon sa mga vlogger na nag-aano po dito is San Miguel po. Papuntang biyak na ba to San Miguel Bulacan. Yun po ang inaano po namin. Hindi na po namin inaano yung Doña Remedios kasi lumalayo po sila lalo. Sige po. Para po masabi natin sa Opo. sa viewers natin. Ang ano po natin, ay ano po ba kayo? Nag-vlog po kami. Marami din pong nagpunta ngayon? Ngayon po sir, konti lang po kasi normal day lang po siya. Monday to Friday po normal day, pero Saturday, Sunday ano po siya, medyo may pagka-crowded po ang tao pag po ganun pag weekdays talaga. Opo. Tapos yung biyak na ba to ate, magkadugtong sila o? Opo, magkadugtong po sila, kaso ang biyak na bato po ngayon medyo ano po kasi ang tubig ngayon sa biyak na bato, hindi po siya anong paliguan, medyo ilang lugar na po yung po pwedeng, malayo pa po yung lugar na tuyo po siya kung sabihin. Hindi po siya kasing ano po dito sa paliguan dito. Dahil sa init siguro ate. Pero dito di naman natutuyo. Hindi po sir, balong po kasi siya. Kaya hindi po siya natutuyo. Tagula, kahit po buong Tagaraw, hindi po siya natutuyo. May sumisibol na. Opo, meron po. And okay guys, bali andito na po tayo sa parking area. Ito po yung pinaka jump off kung pupunta po kayo sa may tukod na bato. So yan ang oras natin is, ayun, saktong alas 12. Grabing init. Tapos meron lang kayong babayaran na parking fee na 20 pesos kung kayo po ay naka single na motor. Tapos yung sidecar 25 and 4 wheels 50 pesos. And meron naman kayong mababasang signage dito. Ayan, may signage naman. Tapos may mga nakasabay na rin tayong nandun na sila. Tara. And shoutout po kina ate, ayan, kina sir. Hello po. Yan, umpisa na ng paglalakad. Tapos dito may mangga, libre pitas yata. So yan, sabi pala ni ate nasa 5 to 10 minutes yung trekking na gagawin ko na makating tayo sa may tukod na bato. Tapos ayan po yung lalakaran natin paakyat. So nakita ko sa drone na malapit nga lang siya. Pinalipad natin yung drone kanina sa may parking area. Yun nga, malapit pero ayan, medyo paakyat yung dadaanan po natin. Ayan, after nating umakyat, pababa naman. Kung napagod kayo, may mga lilim naman kayong mga madadaanan. Ayun, sasabay sa atin si sir. Buti na lang, may guide tayo. Tapos ayan, yung sa gilid natin, ang lalaking mga mga rock formation. Ang ganda. Para tayong pumapasok sa kuweba, no?
'Di ba? Sino mag-aakala meron palang ganito sa San Miguel, Bulacan, 'di ba? Mostly pag mga ganitong mga nature, nakikita natin yan, ano eh, bandang Palawan, ganyan. Pero dito meron din, di ba? Yan, sabi ni sir, challenging na pagpa-uwi. Talagang mararamdaman mo na yung totoong adventure. Di pa tumatarak ka. Ay, ito nga, oh, pababa. Mas mahirap nga to, paakyat. Gagapang na. Dito maraming dito. Kailan po nag-start to? This year lang po? Last year? Last year. Pero ngayong year lang siya nag-boom talaga, no? Oo, kasi tayo ngayon lang natin siya nakita. Kasi ang alam kasi namin talaga dito, biyak na bato, hindi tukod na May bato. mga falls lang. Ayan, after nating makababa, ito po yung bubungad sa atin. Ayan, oh. Napakagandang rock formation, tsaka napakalaki. Ayan. Diyan tayo. Ayan, ito yung nakita ko kanina sa drone shot. Yan. Tapos ito yung pababa. So yun, meron naman siyang hawakan, so safe naman siya. Medyo madulas lang dito pag naulan. Ayan, hawak lang kayo sa mismong hawakan para di po kayo gumulong pababa. Paglaban po sa Palawan. So, may bato-bato. Oh, para ka nang pumunta sa Palawan eh. Meron? Nadulas? So yun, meron daw na dito nung linggo. Saka, kaya doble ingat po pag pumunta po tayo dito. Unahan natin yung safety. Yan, nandito po tayo sa may ilalim ng bato. Ayan. Ayan po siya, para siyang kuweba. So, meron ding daan dito, kaya lang yuyuko kayo. Tapos meron din namang daan dito sa ibaba. Ayan, mas safe dito para di kayo mauntog. So, tara. Pero yung iba, for the vlog, tumatanso ka. Here ito, alam mo. Ayan, dito na lang tayo sa baba. Ano siya? Ang ganda ng bato. Para siyang marmol. Para siyang marmol, no, kuya? Marmol nga? Oh, yun. Marmol nga pala. Grabe. Marami naliligaw. Solid dito. Ganda. Nasabihin naman namin susunod sa patay. Para talaga tayo nasa Palawan. Kasi yan, medyo ingat lang, no? Dahil yan, yung ulo natin, baka mauntog po kayo sa taas. Ito po talaga yung daan. Tapos hawak din kayo sa bato. Medyo madulas din eh. Woo! So yan, ayun po yung dinaanan natin. Kahit mahirap yung daan, kung ganito naman yung view na madadaanan nyo, panalo pa rin yan. Solid yan. Tapos naririnig ko na yung ibang mga naliligo. Ay, grabe. Sarap dito. Papresko yung hangin. Ano, linis ng tubig, guys. Grabe. Napakaganda. Ayun, shoutout kay sir. Taga saan kayo, sir? Taga sir. Pangalan niyo po? Aldrin. Ayan, shoutout kay Sir Aldrin. Ayan. Ayan, sir. Mapapanood niyo po yan sa
page or YouTube yan, yung full video niya. Yan. Ito guys, dito pala lumalabas yung tubig yan. Kung mapapansin nyo, parang meron siyang kumukulong ano. Yan. Ito yung tinatawag nilang balon. Ito yung sibol. Tapos napakalino ng tubig. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, Then ito yung view sa may taas guys. Merong tulay dito para makatawid tayo sa kabila. Tapos sa may gilid marami na kayong mga cottages na pwede nyong rentahan. Tapos ito yung tukod na bato. Ayan, shoutout kina sir. Ano, tatalin si na kuya. Abangan natin. Shoutout sa tatlong asawa. You know? Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. Ayan, shoutout sa mga nakilala nating bagong kaibigan. Ano pangalan niyo po? Ayan, shoutout kay Natalie, kay Sir. Shoutout kay Sir Roldan. Kay Ma'am. Baka may gusto po kayong shoutout. Shoutout po sa mama ko. Kami sa tukod na bato. Taga saan po sila? San Miguel kami, San Miguel. Ayun. Dito lang pala. San Miguel sa Alacano. Bali yung tukod na ba to? Anong sakop po talaga? San Miguel o BRT? San Miguel. San Miguel. Salamat po sa mga bagong kaibigan na nakilala po natin dito. Ayan. Thank you. So yun guys, bali bababa tayo dito sa may pinakaibaba para maligo. So, and kung mapapansin nyo, may bato sa taas. Ayan, nakatukod siya sa magkabilang bato. Ayan. So yan, nandito na po tayo sa mismong tubig at napakalamig po. Ayan, napakalinaw ng tubig. Tapos dito kung mapapansin nyo yan, dito lumalabas yung tubig. So bukal po siya. Ayan, napakalinaw ng tubig at napakalamig niya. Ayan, sarap magbabad dito, solid. Saktong-sakto talaga sa sa summer, sa mainit na panahon, no? Ayan, dito ka lang, chill-chill ka lang. Tapos, ito yung background natin. Ayan, puro mga rock formation yan. Tapos sa taas na yan, bato. Ayan, pagitan natin. Ayan. Ayan, puro bato po yan. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, nakatukod siya. Magkabilang mga bato. Ayan. Kaya po siya tinawag na tukod na bato. Ayan. Para siyang bubong, no? Tapos sa part na to, ayan, medyo malilib siya. Tapos doon medyo, ayan, terik yung araw doon. Bali yung nilakad pala namin nasa 15 minutes. Kasama doon yung picture-picture, tsaka konting pahinga. Ayan, malapit lang siya.
naipakita ko naman sa drone kanina, mula sa jump off hanggang dito sa may tukod na bato. Malapit lang. Siguro kung hindi kayo magpapahinga, makukuha nyo siya ng 10 minutes ng trekking. So kaya yan guys, sa mga naghahanap ng malapit at murang paliguan, marirekomenda po natin itong tukod na bato sa may San Miguel, Bulacan. Punta po kayo dito, napaka-solid. Then dito guys, as you can see yan, mababaw lang siya, hanggang leeg lang. Nandito tayo kung saan makikita natin yung malaking bato. Ayan. Kaya po siya tinawag na tukod na bato. Nakatukod siya sa 4 na sulok na bato. Ayan. Isa dito, isa dun, tsaka isa dun. Ayan, shoutout kina sir. Shoutout po kay Dennis Nunez. Yun, no? Ayan, shoutout kay sir. Shoutout po. Baka may gusto kong shoutout sir. Shoutout kay Consi Gino. Yun. Kaya siya yan. Shoutout ka muna. No sir. Oh, yun o. Shoutout kina sir. Baka may gusto kayong shoutout. Nag-absent tatay mo eh. Hindi yata nagpaalam sa joke. Mukhang nag-absent ah. Hindi nagpaalam niya. Tagal niyo noong dalawa. Ano ba? Ayan, shoutout po sa pizza natin dito sa San Miguel. You know? We went head first into the fire. Watch the flames rise higher. We were burning so damn bright, just like a shooting star turns into dust. All the fighting, all the crying, reality caught up with us. We went head first into the fire until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I gave it all I've got. When all is said and done, when all is said and done, we went head first into the waves. We were right there in the eye of the storm. When I look back, I see it clear. I tried but couldn't give you more. You were a great one at the wrong time. I could never give you what you need and deserve. We went head first into the waves until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I hope you think of me with love when all is said and done. 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 Maybe in another life we could have worked it out, but we got too close to the sun. Maybe in another life we could have worked it out, but we got. Ayan guys, para tayo makalipat sa kabila, ayan. Dadaan tayo dito sa may maliit na tulay. Ayan, nasa kabila kasi yung CR. Dito tayo mag-finish. Tapos dahan-dahan lang kayo sa paglalakad tayo. May mga matatuloy na bato. So okay guys, nakapag-banlaw na tayo at nakapag-bis. So pauwi na tayo niyan. So yan, sa mga magtatanong po kung may CR dito. Yes po, may CR po dito. Ayan, pag magbabanlaw kayo, magbabayad kayo ng
25 pesos. Pag magdudumi or magbabawas, 15. B is 10 pesos. Tapos C, 5 pesos. Alright. Lahat-lahat pala ng binayaran natin, sa una kanina, yung sa right of way. Pagdadaan ka dun sa private road, magbabayad po kayo ng 10 pesos para sa mga single na motor. Tapos parking fee nasa 20 pesos. Entrance fee dito mismo sa may tukod na bato, 20 pesos din. Tas cottage, ayan, minimum nila is 300 to 500 po. Kung free po kayo ngayong summer, puntahan nyo po itong lugar na to. Grabe, napaka solid, ang linis ng tubig. Kaya naman daan daw, pero sabi ko yung bago. Tas kung wala kayong baon na pagkain, ayan, meron namang mga tindahan dito na nagbebenta rin naman ng mga chichirya, ganyan. So mas recommended po, magbaon na lang kayo. Ayan, shoutout kina sir. Ayan, no? Ayan, kina ma'am. Anong channel mo? Anong page mo kuya? A4J. A4J. May sticker ako, bibigay kita. Sticker, meron ako. Sticker! Peace buhay. Okay guys, ang time check natin is 5:33 PM. So tapos na po tayo sa may tukod na bato at matagumpay po nating naibahagi kung gaano nga ba kaganda sa lugar na to. So yan, at nasagot naman yung mga katanungan natin kanina kung saan nga ba munisipalidad na nasasakop itong tourist spot na to, na tukod na bato. So yan, sabi ng lokal, nakausap natin dito si ate, yung nagbabantay sa parking. So yan, at na-confirm natin na sakop po ito ng bayan ng San Miguel, hindi po sa DRT. So pag dinignan kasi natin sa mapa, sa Google Map, ang binibigay niyang information ay nakasakop siya sa DRT. So yan. Tapos yun, ulitin ko sa mga magtatanong kung goods ba dito. Goods na goods po. Kaya highly recommended para sa mga naghahanap ng mura at mas malapit na paliguan. Grabe, napaka-solid, napakalamig ng tubig at sobrang linis. So yan, at ang total na binayaran natin, yung una, nagbayad tayo ng 10 pesos para sa private road. Yan, nagbayad tayo ng 10 pesos para sa mga single o naka-motor. And then parking fee 20 pesos, tapos entrance fee sa mismong lugar kung saan po tayo maliligo ay 20 pesos. So yan, at nasa inyo po kung gusto nyo ring renta ng cottage. So minimum 300 and above. So yan, depende po sa inyo kung ano po yung kukunin nyo. And then natanong na rin pala natin kanina kung nag-o-offer sila ng overnight. So yun, meron naman daw, pwede naman kayo mag-overnight. So yun, babayaran nyo lang yung magbabantay po sa inyo, 50 pesos each. So 50 pesos head ang babayaran nyo po. So safe naman dahil may magbabantay naman po sa inyo. So ganun pa rin sa entrance, 20 pesos, and cottages kung magkano po yung ibibigay nilang presyo sa inyo. At ayun, nakalimutan ko palang idagdag sa ating informasyon ay sa mga magtatanong po kung may CR. Yes, may CR po sila. And ayun, kung nagustuhan nyo po yung ating motorcycle adventure sa araw na to, ay syempre huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At paki-hit na rin yung notification icon bell para updated po kayo sa mga susunod po nating mga upload. Alright, once again, muli po, ang inyong lingkod, A4J gamit ang motorsiklo ay lilibutin ng Pilipinas upang mahibahagi ang mga nakamamanghang ganda ng ating bayan. Laging tandaan, mahal po tayo ng Panginoon. Mag-ingat po kayo palagi. Alright, God bless. Bye-bye. See you on next vlog. Peace out.
time to borrow today. Well, something's gotta give today. Is a good